Pinakinggan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing ng mga residente ng Occidental Mindoro sa isang town hall meeting. Isa lamang ito sa sunod-sunod na aktibidad ng Pangulo sa buong linggo. Atin pong balikan sa The President at Work. Mula sa higit 2,000, nasa 8,000 pasahero na ang kapasidad ngayon ng mas pinaganda at mas pinalaking Batangas Port Passenger Terminal Building. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng extension ng passenger terminal. Bukod sa mas maraming pasahero ang masiserbisyuhan, mas komportable rin sa extended na passenger terminal dahil nasa 1.5 na hektarya ang lawak nito. May high ceiling fully air-conditioned, bago ang baggage x-ray machines, walk-through metal detectors at karagdagang mga CCTV para sa seguridad ng mga pasahero. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang mga ganitong proyekto dahil dagdag oportunidad ito para sa ekonomiya. With the large volume of trade and passengers that it handles, the Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. This is because of this port's multiple strategic roles. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises, and a receiver of goods that fuel the vibrancy of our economy. Siksik ang aktibidad ng Pangulo nitong nagdaang linggo. Nitong Lunes, tinutukan ng Pangulo kung paano pa mapapababa ang presyo ng pagkain, lalo na sa bigas at iba pang agricultural products. Sa ilalim ng bagong kautusan ni Pangulong Marcos, pinabibilis at pinasisimple ang mga bagong proseso at patakaran sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura. Pinaalis ang non-tariff barriers at pinadaragdagan ang minimum access volume o limitasyon sa pag-aangkat ng ilang produkto. At dahil may mga nakaimbak pang supply ang ilang negosyante, posibleng bumaba ang presyo ng pagkain, lalo na ang baboy sa Vermont. Martes, sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa San Jose Occidental, Mindoro. Personal niyang tiningnan ang kalagayan ng natuyong sakahan dahil sa El Nino. Dumalaw rin si President Marcos sa bagong Pilipinas Servicio Fair, kadiwa ng Pangulo, at pinangunahan ang pamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin, lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino. Last stop ng Pangulo ang town hall meeting kung saan tinalakay ang mga problema sa mahal na kuryente, irigasyon at problema ng mga katutubo. Maraming salamat sa inyo lahat at sana po huwag kayong magsawa sa pag-abiso sa amin, sa national government. Kung ano pa ang pangangailangan ninyo, andito po kami lahat. Huwebes, ipinag-utos si Pangulong Marcos ang pagpapaigting sa paglaban sa child abuse. Inatasan ng Pangulo ang DILG at Philippine National Police na paigtingin ang monitoring ng online child abuse dito sa bansa at abroad at habulin ang mga sangkot sa child pornography. Ang DSWD naman at iba pang ahensya may tungkuling pabilisin ang investigasyon upang matiyak ang proteksyon ng kabataan at ang reintegration ng pamilya. Nais din ni Pangulong Marcos na paigtingin ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at internet service provider para solusyonan ang problemang ito. Samantala, dumalo si Pangulong Marcos sa First Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council. Dito, hinikayat niya ang mga pulis na maging bahagi ng komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Ayon kay President Marcos, magkakaroon ng kredibilidad ang mga pulis kung maganda ang samahan nila ng mga residente at dapat din ay maramdaman ng presensya nila sa komunidad. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang ika-15 board meeting ng NEDA o National Economic and Development Authority. Kasama ang NEDA board, inaprubahan ng Pangulo ang ilang pagbabago sa UP PGH Cancer Center na isang public-private partnership project. Aprobado rin ang guidelines sa pag-review at pag-aproba sa mga national PPP proposal at inadapt na rin bilang national policy ang matatag curriculum ng Department of Education. Alan Francisco, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.